kasalanan ng sanlibutan. Maawa ka sa Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang iyong dakilang pagkamaawain ay nangingibabaw sa aming ginagawang kabutihan at idinadaing na mga kahilingan. Ang kagandahang loob mo sa amin ay gawin mong mag-umapaw upang ang kasalanang ipinangangambang ihingi ng kapatawaran ng budhi naming takot na ikaw ay lapitan ay iyong patawarin ng lubusan. At ang ipinag-aalangan naming hilingin sa pagdarasal ay iyong pagbigyang aming makamtan sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsipo muna ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ng Henesis. Sinabi ng Panginoong Diyos, hindi mainam na mag-isa ang tao. Bibigyan ko siya ng makakasama at makakatulong. Kaya, lumikha siya ng mga hayop sa parang at ibon sa himpapawid. Inilapit sa tao at ipinaubaya dito ang pagbibigay ng pangalan sa mga iyon. Kung ano ang kanyang itawag, iyon ang magiging pangalan nila. Ang tao nga ang nagbigay ng pangalan sa lahat ng ibon at mga hayop, maging maamo o mailap. Ngunit wala isa man lang sa mga ito ang angkop na kasama at katulong. Kaya't pinatulog ng Panginoon ang tao. Samantalang nahihimbing, kinuha niya ang isang tadyang nito at pinaghilom ang laman. At sa tapat niyon, ang tadyang na iyo'y ginawa niyang isang babae at inilapit sa lalaki. Sinabi ng lalaki, sa wakas, narito ang isang tulad ko, laman ng aking laman
buto ng aking buto. Babae ang siyang itatawag sa kanya, sapagkat sa lalaki nagmula siya. Ito ang dahilan kaya iniiwan ng lalaki ang kanyang ama at ina upang sumama sa kanyang asawa, sapagkat sila'y nagiging isa. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Tayo naway ay batbasan ng poong matpakailanman. Tayo nawa ay basbasan ng poon magpakailanman. Mapalad ang bawat tao na sa Diyos ay may takot, ang maalab na hadhikay sumunod sa kanyang utos. Hindi siya magkukulang sa anumang kailangan. Ang buhay ay maligaya't uunlad ang kanyang buhay. Tayo nawa ay basbasan ng poon magpakailanman. Sa tahanan, ang asaway parang ubas na mabunga. Bagong tanim na ulibo ay may dulang ang anak niya. Tayo nawa ay basbasan ng poon magpakailanman. Ang sinuman kung ang Diyos buong pusong susundin, buhay niya ay uunlad, laging pagpapalain. Mula sa Sion, pagpapala nawa ng Diyos ay tanggapin at makita habang buhay pag-unlad ng Jerusalem. Tayo nawa ay basbasan ng poon magpakailanman. Ang magiging iyong apo, nawa ikaw ay abutin, naway maging mapayapa itong bayan ng Israel. Tayo nawa ay basbasan ng poon magpakailanman. Pagbasa mula sa sulat sa mga Hebreo. Mga kapatid, alam nating si Jesus, bagamat sandaling panahon, pinababa kaysa ng maanghel at binigyan ng karangalan at kadakilaan dahil sa kanyang pagkamatay. Dahil sa pag-ibig ng Diyos, niloob niya na si Jesus ay mamatay para sa ating lahat. Sa pamamagitan ng pagtitiis, sinay pinaging dapat ng Diyos na lumikha at nangangalaga sa lahat ng bagay upang makapagdala ng marami sa kaluwalhatian. Marapat lamang nang gawin niya iyon sapagkat si Jesus ang pinagmula ng kanilang kaligtasan. Si Jesus ang nagpapagimbanal sa kanila at isa ang Ama ang nagpapabanal at pinagpapaging banal, kaya't hindi niya ikinakahiyang tawagin silang mga kapatid. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po ang lahat. Sa pagmamahalan natin, ang Diyos ay ating kapiling, pag-ibig niya ay lulubusin.
Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong yun, may mga pariseyong lumapit kay Jesus. Ibig nilang masilo siya, kaya't kanilang tinanong, naaayon ba sa kautusan na hiwalayan ng lalaki ang kanyang asawa? Tugon niya, ano ang utos sa inyo ni Moises? Sagot naman sila, ipinahintulot ni Moises na hiwalayan ng lalaki ang kaniyang asawa matapos bigyan ng kasulatan sa paghihiwalay. Ngunit sinabi ni Jesus, dahil sa katigasan ng inyong ulo, kaya niya inilagda ang utos na ito. Subalit sa pasimula pa, nang likhain ng Diyos ang sanlibutan, nilalang niya silang lalaki at babae. Dahil dito'y iiwan ng lalaki ang kanyang ama't ina at magsasama sila ng kanyang asawa at sila'y magiging isa. Kaya't hindi na sila dalawa kundi isa. Ang pinagsama ng Diyos ay huwag paghiwalayin ng tao. Pagdating sa bahay, ang mga alagad naman ang nagtanong kay Jesus tungkol sa bagay na ito. Sinabi niya sa kanila, ang sino mang lalaking humiwalay sa kanyang asawa at mag-asawa sa iba, ay gumagawa ng masama sa kanyang asawa, siya ay nangangalo niya. At ang babaeng humiwalay sa kanyang asawa at mag-asawa ng iba, ay nangangalo niya din. May nagdala ng mga bata kay Jesus upang hilinging ipatong niya sa mga ito ang kanyang kamay. Ngunit pinagwikaan sila ng mga alagad. Nagalit si Jesus nang makita ito at sinabi sa kanila, pabayaan ninyong lumapit sa akin ang mga bata. Huwag ninyo silang sawayin, sapagkat sa mga katulad nila, naghahari ang Diyos. Itong tandaan ninyo, ang sino mang hindi tumatanggap sa paghahari ng Diyos, tulad ng sa isang maliit na bata, ay hindi mapapabilang sa mga pinaghaharian niya. At kinalong ni Jesus ang mga bata, ipinatong ang kanyang mga kamay sa kanila, at pinagpala sila. Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo muna ang lahat. Genesis chapter 2 po yung binasa natin sa unang pagbasa. Ito po yung ikalawang creation narrative. Iba ang pagkakasalaysay tungkol sa coming about o sa pag-usbong ng isang babae. Pero sa chapter 1, iba din naman. Magandang basahin to sa English kasi kung sa unang araw, lumikha ang Diyos ng kalawakan, sandaigdigan, tapos tiningnan niya yung kanyang nagawa, sabi sa English, and God saw that it is good. Tapos ganun din sa ikalawang araw, kung ano-anong mga nilikha, and God saw that it is good. Hanggang sa ikalima at ika-6. Tatalon tayo sa Genesis chapter 2. Yun lamang, isang yun ang nakita niya na hindi good. Nung makita niya na ang Adan ay nag-iisa, God saw that it is not good. Yun lang. Lahat good. Pero nakita niya ang Adan na nag-iisa, malungkot. God saw that it is not good for man to be alone. Kaya binigyan niya siya ng companion, si Eva, o ang Eva pala. Binigyang diinan ng Diyos na lumikha ang kahalagahan ng relationship sa creation narrative pa lang. Hindi pa natin pinag-uusapan diyan ang kasalanan. Mga ilang chapters pa ng Genesis bago pa ipahayag ang pagkabagsak ng tao sa kasalanan. Pero doon pa lang, minamahalaga na ng Diyos na lumikha ang relationship.
At sa John chapter 1, sa prologue, sinasabi doon na likhain natin ang sanlibutan. Likhain natin. Ibig sabihin, hindi nag-iisa. Kahit ang Diyos ay isa, sino kayang kausap niya ng amang lumikha? Siguro ang Diyos Anak, at ang Espiritu Santo. So doon din, bago pa man lumikha ng kahit ano sa sandaigdigan at sa kalawakan, mayroon ng relationship, mayroong community, ang Godhead, yun hong Trinity, God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. Yun lang naman ang na-share ko habang nakikinig sa unang pagbasa. 27th Sunday po ngayon sa ordinary time, at itong homiliyang ito ay naibigay na kahapon sa anticipated mass para sa mga naririto ngayon, narito na rin kahapon. Tinitingnan po natin ang kabuuan ng ating mga pagbasa sa lente ng Salmong Tugunan. Ibig sabihin, kinakapture po ng Salmong Tugunan ang kumbaga kaluluwa o yung saloobin ng ating mga pagbasa ngayon kung pagsasama-samahin at titingnan ng buo. Sa unang linya pa lang ng Salmong Tugunan, mapapakinggan po natin o napakinggan na nga natin pala na inilalatag ang tutumbukin ng pagninilay nating ito ngayong hapon. Ang sabi po doon, mapalad ang bawat tao na sa Diyos ay may takot. At ang tinutukoy po nating takot ay ang healthy fear of God, yung tipong takot na may reverence, pagsasaalang-alang kung sino ang Diyos. Hindi po yung takot na nakakaparalisa. At sino-sino po ba ang tinutukoy dito na may takot sa Diyos? Nakapaglista po ako ng 3 base po sa ating mga pagbasa. Kayo po ito, ang mga pinagtagni ang inyong sarili at pinag-isa ni Kristo sa sakramento ng kasal. Tayo po ito na itinuring na mga kapatid ni Kristo. Tayo rin po ito na mga tumatanggap sa paghahari ng Diyos sa paraan ng pagtanggap ng isang bata. Kung susumahin, tayo pong lahat itong nagsusumikap sa araw-araw na lumakad sa kaniyang landasin. Isa-isahin po natin, mayroon pa naman tayong 1 minute. Una, ang pinagtatagni ni Kristo sa sakramento ng kasal. Madami pong dahilan kung bakit nag-aasawa. Karamihay dahil mahal nila ang isa't isa. Ang iba naman ay para may makasama sa buhay, at ang iba pa ay para sa convenience. Pero meron ding dahil nabuntis na. Sa kasamaang palad, marami ring hindi ito tinitingnan mula sa makakristyanong pananaw, kahit na mga mananampalataya. Nakakaligtaan na nagsasama sila kay Kristo. Ang nagpapakasal po ay hindi lang tumatanggap ng sakramento ng kasal. Nagiging sakramento po sila mismo. Nagiging outward sign ng pagmamahal ng Diyos. Ang mapitagan po nilang pagmamahal sa isa't isa ay kanilang tugon sa mapitagan din namang pagmamahal ng Diyos sa kanila, na unang nagmahal. Isang matibay na kapahayagan ng malusog na takot sa Diyos. Ang pagmamahalan sa isa't isa ng may paggagalangan. Ikalawa, ang mga itinuring na mga kapatid ni Kristo. Tayo pong lahat ay magkakapatid sa Kanya sa maraming paraan, at gaya po ng pakikipagkapatiran niya ito sa atin noong pong siya ay nagkatawang tao. Alam niya at naranasan ng ating mga kabigo at tagumpay. Dito nga sa ating binasa, napakinggan natin na nagalit siya. Noong ayaw payagan ng mga bata na lumapit sa kanya. Katulad ng natin, marunong din tayo magalit. Siya nagalit din
explicit ang pagkakasabi, nagalit si Jesus. Pero nung pagbabaligtarin niya yung mga lamesa doon sa templo, binugaw yung mga kalapating pinagbebebenta doon, pati yung mga kambing, hindi po sinabi explicitly na nagalit siya. Kaya yung ibang mga naghuhumilia tungkol dito ay sinasabi na yun daw ay holy rage. Banal. Ano ba yung rage? Pagwawala ba yun? Banal na pagkagalit na lang. Kasi mahirap namang sabihin na pagwawala. Holy rage. So, dahil sa justified yung kanyang anger, binaligtad niya yung mga lamesa doon. Pero dito, talagang sinabi, nagalit siya. Sa madaling sabi mga kapatid, ang pinupunto po natin, yung ating ups and downs bilang tao, dinanas niya, maliban sa kasalanan. At yun pong ating family relationships, binago niya. Hindi lamang dugo ang batayan, kundi kung sino yung nakikinig at sumusunod sa kalooban ng Diyos, sila ang itinuturing na ina at kapatid ng mahal na poong Jesus Nazareno. Isang matibay na kapahayagan ng malusog na takot sa Diyos ang pakikinig at pagsunod sa kaniyang kalooban. Ikatlo po yung mga tumatanggap sa paghahari ng Diyos sa paraan ng pagtanggap ng mga bata. Bakit kaya mga bata, yung kanyang modelo sa ating matatanda? Kasi po yung mga bata may kapasidad silang tumanggap at kahit na simple lang yung ibinibigay mo sa kanya, ay appreciate po nila yun. Hindi ka na nila malilimutan hanggang sa sila'y tumanda. Minsan sa kanilang buhay, nung sila'y bata, naging mabuti ka sa kanila. Kaya mag-ingat din tayo dahil kung nangako tayo sa kanila, kailangan nating tuparin dahil hindi rin po nila yun malilimutan. Tsaka madadamage yung kanilang kakayanang magtiwala. Ayun Mabuti po kung mabubuo natin ang ating tiwala sa sarili, pati na rin sa inyong asawa at sa Diyos. Mabuti rin kung mayroon tayong openness para sa pagkakaloob at pagtanggap. Ang mga bata, madali rin silang magbigay kasi lalo na yung mga tinetrain ng mga magulang sa pagbibigay, hindi sila hirap doon. Ano man ang meron sila, kahit wala yung ate nila, magtitira sila para sa kanyang ate. Ganun talaga ang mga bata. Mayroong silang spirit of generosity. Kung paano ring meron silang kakayanang mag-receive ng ibinibigay sa kanila. Matutunan po natin nawa sa kanila kung paano maging bukas at mapagtiwala. Isa pong matibay na kapahayagan ng malusog na takot sa Diyos ang pagiging open at marunong mag-trust. Lagi po nating tandaan mga kapatid, na likas po sa pagmamahal ang malusog na takot o reverent fear. Kung totoo po kasi ang ating pagmamahal, matatakot tayong mawalan ng galang sa ating minamahal. Matatakot tayong ma-violate ang sanctity o sacredness ng ating samahan. Malalim na ligaya po kasi ang matibay na palatandaan ng ganitong klaseng pagmamahal. So kung gusto mong malaman kung ang iyong pagmamahal ay malalim o tunay, tingnan mo ang iyong sarili. Meron ba akong malalim na ligayang matatawag? Kung wala, tingnan mo yung kalidad at antas ng iyong pagmamahal. At sa ganitong paraan, nabibigyang dangal po natin ang Diyos pag namumuhay tayo, hindi sa nakakaparalisang takot, kundi sa malusog na takot
na siya namang nagdudulot sa atin ng ligayang malalim. Ligaya ng paghahandog ng sarili sa ating minamahal at ligayang makapagbigay buhay sa ngalan ng pagmamahal. Sa ganito po nawang malalim na kaligayahan tayo ihatid ng ating pagmamahal na pinatitibay ng tunay na presensya ni Hesukristo sa banal na Eukaristiya. Mahal na poong Jesus Nazareno, ang lahat nawa sa inyo ay maging iisa. Magsitayo po ang lahat. Sumasampalataya ako sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Sabay-sabay po tayo. Na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Hesukristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may ikatlong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Minamahal kong mga kapatid, sa pag-ibig tayo po ay nilikha ng Ama. Sa parehong pag-ibig, tayo ay Kanyang pinagbubuklod. Dumulog po tayo sa Kanyang mapagpalang pag-ibig na hindi nagmamaliw, at sa bawat pagdulog ang atin pong itutugon, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa mga pastol ng simbahan, maging buhay na tanda nawa sila ng dakilang pag-ibig ng Diyos sa harap ng mundong puno ng puot. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa mga pinuno ng ating bayan, pag-ibig nawa ang manaig sa kanilang mga puso upang makapaglingkod sila ng matiwasay. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa mga mag-asawa at kanilang pamilya, maging lunduyan nawa ng kanilang relasyon ang Diyos upang sa mga pagkakataon ng hidwaan, matanto nilang sila'y dapat maging tanda ng pag-ibig ng Diyos sa mundo. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa mga may sakit at may matinding pangangailangan, kalingain nawa sila ng pag-ibig ng Diyos sa pamamagitan ng mga taong may malasakit at pagdamay sa kanilang kapighatian. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa mga yumao, madama nawa nila ang pag-ibig ng Diyos sa Kanyang piling sa langit. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Sa ilang sandali ng katahimikan, itaas natin sa Diyos ang ating pansariling kahilingan, gayon din ang mga taong lubos na nangangailangan ng ating panalangin. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Diyos na mapagmahal, Ama naming lumikha, mapagpakumbaba po naming inihahain sa inyo ang aming mga pithaya. Hinihiling po naming dinggin ninyo ang mga ito nang naaayon sa inyong kalooban sa pamamagitan ni Kristong anak mo na aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Sa kabutihan mo, kunin at tanggapin
Magsitayo ang lahat. Halina't manalangin mga kapatid upang itong ating paghahain ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang paghahain ng mga alay na iyong inihabilin at sa pagdiriwang ng dapat naming ganapin, ang kabanalan ng iyong pagliligtas nawa ay sumaamin. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Parapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Kahit na ikaw ay pinagtaksilan ng sangkatauhan, ikaw ay patuloy pa rin sa iyong pagmamahal. Ikaw na ang nagpuno sa aming pagkukulang. Ikaw pa rin ang nagsugo ng tutubos sa tanan. Ang sugo mong anak ay naging di na iba sa amin, bagamat di niya tinularan ng aming pagkamasuwayin. Niloob mo ito upang iyong mamalas sa aming pagkatao, ang giliw mong anak, at kami tunghayan mong may pag-ibig na tulad ng pagtatangi mo sa Kanya ng higit sa lahat. Ang katapatan niya sa iyong walang maliw ay nagpanumbalik na muli sa amin ng iyong kasiyahat ng iyong pagtingin na aming iwinaksi noong ikaw ay suwayin. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Magsilod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng lahat ng kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya yun, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin.
Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ng pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos at sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling po namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsulod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang mga inaanyayahan sa piging ng kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen. Pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ipagkaloob mong sa pagsasalo namin sa pagkait inuming banal, kami ay maging katawan ni Kristo na aming pinakinabangan sa pamamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang inyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang daladala nilang mga imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nilang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayong lahat at ang inyong pamilya at mga komunidad ng makapangyari at mapagmahal na Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. As